Pagpalang araw po, no? So, ayan, no? Naghatid po ako ng alay para kay Peter. Ito po ay gusto niya, no? Ito po ay hupya, no? Na pinagawa po talaga nun. Wala talaga itong asin, no? Kasi gusto ni Peter kumain ng obi, no? Obi na hupya. Yan po yung ano niya, palagi niyang nire-request sa akin. At sa wakas ay nakakita na din ako ng hupya na may hupya na obi. So, ayan, no? Grabe ang saya ni Peter ngayon, no? Ang saya-saya naman ng ating kaibigan. Para talaga yan sa'yo, kaibigang Peter. Opo, kaibigan. Sabi ni kaibigan, no? So, ayun, sabi ni kaibigan, no? Nagpapasalamat siya dahil hindi daw talaga ako nakalimot, no? Sa mga paborito nila, no? Lagi ko po silang dinadalhan kasi yan po talaga yung gustong-gusto nila, mga kaibigan ko. At napapasaya po natin sila na pag meron tayong mga pasalubong para sa kanila, madala natin sila ng mga alay, no, na gustong-gusto po nila. So, yan kaibigan, no, may konting katanungan lang po ako kasi kaibigan, nung sinabi mo po na merong mamamatay po sa sakit, no? Ay, kumusta naman po siya ngayon, kaibigan? At ito pong tinutukoy natin, kaibigan, ngayon, nasa Malacanang po siya nun. May tinatago po siya at ito po yung sakit na walang lunas, no, dahil nasa stage 4 na kasi siya at ito po yung tinatago niya, no? At so kaibigan, no, nasa delikadong kondisyon na pala siya, kaibigan, kasi itong sakit na to wala na tong lunas eh. Swertehan na lang, no, kung makakaligtas ka sa sakit na to, kaibigan. Ayan, no? Yung totoo daw, no? Malalaman na lang daw at mababalitaan na lang daw natin, no, ang mga mangyayari. Kawawa naman, kaibigan, kung ganun. Naku. Sana gumaling siya, no? Pero ito ba'y, tatanong ko po, kaibigan, kung kaalyado ba ito, itong sinasabi mo, kaalyado ba ito ni Duterte o Marcos, kaibigan? Taong ito na mamamatay sa sakit, kaibigan. So, sabi ni kaibigang Peter na ito'y kaalyado pala ni Marcos, no? So, kakaawa naman kung ganun, no? Kasi ganun talaga ang buhay. Napakaikli lang talaga ng buhay natin dito sa mundo, no? Ang ikli lang po. So, dapat gawin na po natin ang tama, no? Huwag na tayong mamuhay sa puot at galit. Pero itong mga taong bayan na sinisigaw talaga nila na gusto nila na mapanagot yung mga kurap na namumuno ngayon, ay hindi din natin sila masisisi, no? Ang mga tao, kasi karapatan din po nila yon na karapatan nila na mutingog sila ba, no? Dahil grabe na po ang korupsyon ngayon talaga. Korupsyon, kriminal, laganap na talaga, lalong-lalo na po yung mga droga ngayon. Nakikita nyo sa mga balita, ang dami-dami na pong dami-dami ng nagkalat ngayon na mga masasamang tao. So yan, upo, kaibigan. Ayan, no, sana po, no, ito po ay sana po ay makabalik na po talaga si Tatay Digong, kaibigan, no. At ito'y hangad pa rin ng mga tao na mabalik siya dito sa Pilipinas. Si Tatay Digong ay matanda na po siya, no. Sana po ay tuloy-tuloy na ang kanyang pag-uwi, kaibigan.
Opo. Tama po kayo. Opo. Ayan. Ayan, no, sabi ni Peter, no, na talagang gulong-gulo talaga. Magulo talaga ang panahon ngayon. Di na tulad ng dati. Ang layo na, no, kaysa panahon ngayon. Sana po ay maayos na ang lahat, kaibigang Peter. So, ano, sabi ni kaibigang Peter na ang dami-dami pa rin, mga libo-libo pa rin, no, na hindi lumalabas ngayon. Pero mga supporter ito ni Duterte, no? At ang mga ito ay lalabas dahil babawi ito sa eleksyon, no? Hindi man sila nakasama sa rally, yung ilan, sabi ni kaibigang Peter, pero babawi sila sa eleksyon, no? So kung ikukumpara mo pala, marami pala ang supporter ni Duterte kaysa kay Marcos ngayon, kaibigan. Ang sabi ni kaibigang Peter, bantayan talaga ngayong eleksyon na to. Dapat mahigpit ang seguridad, no, ng mga nagbabantay ngayon sa ngayong halalan. Kasi sabi ni Peter, may dayaan talaga na magaganap ngayon. Imposible daw na walang dayaan na magaganap, lalong-lalo na alam na ng mga kalaban na medyo tagilid na sila pagdating sa eleksyon, kasi sa dami-dami pong supporter na nakasuporta ngayon, no, sa isang kampo ay parang tagilid po ang kalaban ngayon. Kitang-kita ko na, kaibigan, no, sa rally, no, kasi sa mga balita hindi po natin siya medyo nakikita, no, pero yung mga tao na naka-video na nandun sa rally, yung mga drone, kitang-kita kung gaano karami ang mga taong dumalo sa pag-celebrate sa birthday ni Tatay Digong at sa mga nakikirally po, no, para sa ating mahal na Pangulo, no. Kasi yung ilan kasi, no, sabi kasi ng ilan, no, sino ba ang hindi manggigigil, no, kung iisipin mo 80 years old senior na, isang magulang at parang halimbawa magulang mo tinapon sa malayong lugar na malamig at mag-isa, kung isipin mo ano yung mararamdaman mo, di ba? Manggagalaiti ka talaga sa galit. Yun yung nararamdaman ng tao dito, kasi ang turing nila kay Tatay Digong, isa ng magulang, no? Kaya mga tao talaga ngayon ay galit at buo talaga ang kanilang nararamdaman kay Marcos. Ang dami talagang nakisimpatya sa kanya, yung daming dumalo, kahit may trabaho, talagang umabsent lang para dumalo doon, no, sa rally. Grabe yung pagmamahal nila, no. Grabe ang pagmamahal nila sa ating dating Pangulong si Rodrigo Duterte, lalong-lalo na yung mga OFW, no. Napatuloy pa rin sila na sumusuporta ngayon.
Opo, kaibigan. So, ayan, no? Ang hirap, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Yung ilan nakakatanggap ng mga ayuda, pero hindi naman lahat, pinipili lang. Tsaka pinagmamalaki at yayabang ang mga ayuda. Ano pang meron sa ayuda, no? Masaya sa isang araw dahil nakatanggap ka ng ayuda. Pero ang mga tao ngayon, tatanggap lang ng ayuda, ngunit alam na nila kung sino talaga yung pipiliin nila pagdating sa eleksyon. Kaya ngayon mga tao, yung mga nag-attend ng rally, kailangan talaga na bubuto talaga, no? Kasi useless po kung dili bubuto, wala, no? Kung pinaglalaban mo ay hindi mo mabigyan ng hustisya kasi hindi ka bumuto. Mahalaga ang boto kasi natin, no? Para matabangan nato ang gusto nato sa na mapili, no, sa atong gusto nga maglingkod sa bayan. Yun yung ano dito mahalaga, no? Opo. So, ano pala, no? Sabi ni kaibigan mo na, totoo pala nun yung, kasi yung kaarawan ni Pangulong Duterte ay marami pong mga nag-celebrate ng kanyang kaarawan at nagpagawa ng cake. Doon daw sa Goldilocks, marami daw nagpagawa ng cake sana doon para sa ating mahal na Pangulong. Ngunit ito ay hindi daw ito tinanggap, no? Di balibaran daw nila, dili daw sila maghimo o cake para kay Tatay Digong. Kaya pala yung Goldilocks ay wala na, sobrang wala na yung mamalit sa ilahan, no? Nako, delikado kaibigan. Ano sa tingin nyo, baka babagsak ang kanilang negosyo, kaibigan, kung ganun, kasi halos po lahat po ay galit na din sa kanila ngayon. Opo. Ngayon, yan, sabi ni kaibigang Peter na galit daw talaga ang mga tao kasi bakit daw tinanggihan sila na bibili lang naman sila ng cake, na magpapagawa sila ng cake para kay Tatay Digong, ngunit hindi sila pinagbigyan, ayaw silang bili sila hatagan, ayaw daw nilang gumawa ng cake para kay Pangulong Duterte. So ayan, no, nakakadismaya naman kung ganun, dahil hindi naman, wag na lang sana nilang nakakapagpahalataan kasi sila ng mga tao, no? Nako, kakalungkot naman kung ganun. Tungkol naman po ito sa panaginip ko, kaibigan. Patuloy at pabalik-balik pa rin yung mga panaginip ko. Alam ko na may pinapahiwatig ang bata sa akin. Opo, kaibigan. Nililisin daw talaga ang mga tao. Malapit na daw kung mangyari. Sana tibayan natin, magpakatatag tayo, dahil itong sakuna na to, kalamidad na to ay darating lang bigla-bigla. Pero isa lang po ang makakapigil nito, ang ating pagdarasal. Yun talaga yung importante. Magdasal tayo ng taimtim, nanalangin tayo. Yan yung pinakamabisa para mapigilan ang mga mangyayari.